ang nag-benefit dyan is Bato and Bongo and Rodante Marcoleta and even Amy Marcos because Amy, nagkaroon siya ng hearing to a certain extent. My sympathy kay Amy na Amy was fighting for the sovereignty of the country and even was against the ICC arrest and detention of the former president in The Hague. So ito yung, sa akin ang analysis ko dyan, ito talaga ang nag-benefit na lumabas sa Magic 12. Na tingin ko yung kung ano yung ngayon yung ranking, yan na yung papasok kasi 90% plus na Pagdating dito sa nangyari sa ICC kay President Duterte yung arrest niya, how it impacted the election. I think ang nag-benefit niyan, yung syempre kasi nasaktan ng mga Pilipino lalo na ang solid Duterte base mo na supporters ng mga voters. So kung ang tanong dyan, with that kind of angst and anger na nilagay nila sa balota, sino ang nag-benefit nun? Actually, to be frank, ang nag-benefit dyan is Bato and Bongo and Rodante Marcoleta and even Amy Marcos because Amy, nagkaroon siya ng hearing to a certain extent. My sympathy kay Amy na Amy was fighting for the sovereignty of the country and even was against the ICC arrest and detention of the former president in The Hague. So ito yung, sa akin ang analysis ko dyan, ito talaga ang nag-benefit na lumabas sa Magic 12. Na tingin ko yung kung ano yung ngayon yung ranking, yan na yung papasok kasi 90% plus na si Amy yata number 12 dyan sa Lito Lapid nakapasok. Ang pinaka-magic talaga sa akin is Lito Lapid. I mean, hindi ko nga, sabi ko, Lito Lapid, hindi masyadong maingay, tahimik lahat, pero pasok na pasok. Pumasok pa siya compared to Bong Revilla Pacquiao na sa akin, I never expected Lito Lapid na will make it to the top 12. Pero pasok siya. Yun yung yun yung surprising sa akin na feeling ko sa akin, sa analysis ko, oh wow, wow, pumasok si Lito Lapid. So doon pa ako na-surprise. Pero the rest, I was not really surprised. At medyo sa akin, sa analysis ko lang, ito yung, halimbawa, si Bato, Go at Marcoleta, ang nag-benefit talaga doon sa ICC, kumbaga sa impact in terms of votes ng pagkaka-aresto kay former President Duterte ng ICC at even dun sa mga sa pagperma or sa issue ng impeachment ni VP Sara. So yung mga Pilipino galit na galit, lalo na yung supporters ng mga Duterte. So kaya nga Bato, Go nag-number 1. And even Bato is top 5 ata si Bato. So in a way, they benefited. And Marcoleta even. But Marcoleta, the biggest factor for Marcoleta is the INC mobilization of votes. Kasi command votes yan Bumuboto talaga yan sila as a whole, as a congregation. And I think even KOJC, to a greater extent, you delivered your votes also for the whole PDP. So nag-benefit din ito sila. Lalo na Bato, Go, and Marcoleta. Kaya nga sila lumabas at nasa top 5 sila. I think Marcoleta is already number 6. So mataas ang kanila. And it's precisely because of this. Parang ito yung protest votes na napunta sa kanila at nag-benefit sila. Kaya yun ang tingin ko. Other than, hindi pa ako masyado dun sa mga nadaya or something kasi it's very hard to speculate on dayaan unless we really have the concrete evidence already na may specific na nangyaring dayaan. Though I acknowledge na may mga problema dun sa voting machines at maraming mga irregularities, lalo na yung bumoto ka tapos iba yung lumalabas sa resibo, and on the other hand, mayroon pa ata na parang pre-shaded na yung ballot. Pag tingin mo, pagkuha mo, parang bakit ganito, dalawa na lang i-add ko? Kasi may mga napanood akong interview na randomly sa social media na parang sinasabi ng mga botante. So that's beside the point. This is much more very objective looking at the results of the midterm election. Lalo na if titignan mo paano nag-impact ang ICC arrest kay former President Duterte, and at the same time, kung i-analyze mo si Bam at Kiko, surprisingly, there is such a thing as a comeback politically ng kakampings. Kasi hindi lang si Kiko at si Bam. Take note, Akbayan and also even yung si Laila de Lima pumasok, di ba? So number 1 ang Akbayan So yun yung makikita mo, may comeback. So sa opposition, especially if you want to analyze and prepare for 2028, you need to analyze this, you need to see it for what it is and call a spade a spade. We should not, blur things, but be very objective in looking at the result
para in the next election, which is big and need to be prepared, makita natin kung paano mo i-counter yung mga ganitong results na pwedeng maging reflective sa 2028. So yun yung tingin ko. Ma'am, good evening. Si MJ po ito. Ano po yung masasabi niyo dito sa isa nagreklamo? May petition po na inihain po sa Commission on Elections nagngangalang isang Dylan Mangilit na at least 15 candidates daw, kasama si dating Pangulong Duterte, ay yung mga benepisyaryo ng isang coordinated disinformation at online propaganda networks linked to China interest. At may mga balita pang headline daw na yung mga Duterte, FPR, dit mga kaalyado, ay nakatanggap raw ng tulong sa China para sa eleksyon. Oo nga, MJ, nabasa ko yan sa Manila Times nilabas. Hindi ko naman maintindihan itong si Dylan. Ano naman ang ebidensya niya? May ebidensya siyang sinubmit? Ano yung ebidensya niya? How concrete it is? That is really a very strong accusation against the 15, especially sa mga Duterte. In the very first place, nagrereklamo ka ngayon na tapos na election, so gusto mong dahil lahat ng Duterte nanalo sa Davao City, so magrereklamo ka na gano'n. Sa akin kasi, these are just noise dito, propaganda, and again using the China card to discredit the win of the Dutertes especially in Davao City, kasi lahat ata ng Dutertes nanalo, mayor, vice mayor, dalawang kongresista, and even may councilor pa ata na isa. So lahat sila nanalo. So they're just trying to discredit the win of the Dutertes in Davao City. And at the same time, yung mga kakampi ng Duterte na nanalo, para lang sabihin na, kaya lang sila nanalo or may something wrong with that. Kaya sila nanalo dahil may suporta galing China. In the very first place, ano naman makukuha ng China kung makikialam sila sa eleksyon ng Pilipinas? Ang alam ko, China is a non-interference when it comes to these things. Ang tanong ko, ang ano lang doon, kung may ebidensya nga bang solid sila or this is just part of the whole propaganda against the Duterte and against China, kasi laging ina-associate ng mga tao sa Pilipinas sa mga kalaban ng mga Duterte na ang Duterte is associated with China precisely just because of the fact na yung foreign policy ng former president is independent and neutral. That does not equate na pro-China agad ang tingin mo sa mga Duterte. No, that is really a fallacy, a huge fallacy. Kasi when you promote independent foreign policy and neutrality, especially when you talk about geopolitics, and especially maging friendly ka to both sides, the United States and China, that does not make you a pro-China, that does not even make you a pro-American. You're just being in the middle and trying to do your own foreign policy without having a problem with anyone or with any country. So napakakitid ng utak na laging ina-associate ang Duterte with China dahil lang doon sa independent foreign policy ng former president. Ito yung mga noise na for me, wag na nating pansinin, ignore natin, kasi who is this Dylan? Who is even this person? Di ko makilala siya, at ano namang kay niya na mag-accuse kung wala naman siyang talagang concrete evidence. Ang mga allegations na to are just product of the election. Pagkatapos ng election, magda-die down yan at parang walang nangyari. Ganun yan lagi namang ganun sa Pilipinas. When you talk about it, pag nagkakaroon ng election, laging nilalabas ang China card just to discredit certain politician na ang approach nila to Philippine-China relation is more pleasant or more constructive rather than destructive. So, ganun talaga. Ano na yan? Kalakaran na ng bansa yan. Kumbaga sa akin, panis na to. Kasi nung nabasa ko kanina, yung sa Manila Times, yung report ng Manila Times on that, sabi ko, ay Diyos ko Lord, ano ba? Sino naman ito? At may ganito. Ano yan? Sabi ko, gusto niyang sumikat. Sabi kasi dito, ma'am, yun daw mga nabanggit ay nakagain ng disproportionate online reach through artificial engagement metrics. Kabilang na yung troll farms, fake shares at mga coordinated like surges na sinasabing na-orchestrate sa mga platform and networks na originally ay sa China. At binanggit niya rin po yung pamamaraan na yun na kanyang sinasabi ay hindi lang daw nagmamaliit sa electoral fairness, pero lumalabag daw sa Section 261 of the Omnibus Election Code
na nagsasabi na nagbabawal sa foreign participation in campaign financing. Ma'am. Sus Maria Josep, yung mga ganyan-ganyan, social media, troll farms and all that. In the very first place, part yan ata nung mga sinabi ni, alam mo, feeling ko pinick up lang niya to dun sa ano ni Tolentino nung Senate hearing ni Tolentino na trying to have an issue against the Chinese embassy and one PR agency na nagsalita naman na PR agency sila. So I think it was picked up from there. Sa akin, kung may troll farms, then anong ebidensya mo? Sigurado ba siya na mga Duterte yan? Sigurado ba siya from China? Ang mahirap i-prove yan kasi bakit? Social media yan, algorithms yan, at saka iba-ibang account yan. Kahit sino, pwede kang gumawa ng account na American, na Vietnamese, na Italian, whatsoever, or Chinese. It's not impossible. So, hindi pwedeng sabihin na, porque halimbawa, may Chinese dyan, China na ang gumawa niyan or Chinese na ang gumawa niyan. Anyone can do it kasi there's so many technology available right now online and using AI even who can create this thing. So, pwede ba? Hindi naman tayo siguro mga stupid not to see these things for what it is. Tsaka pag sinabi ng troll farms, goodness, wag nila akong anuhin. Ang dami dyan na gumagamit ng troll farms kahit, ay nako, mahirap na magsalita na hindi naman nasa oposisyon. Hello. Opo. Ay nako. Basta mahirap magsalita, alam ko yan, mga troll farms kung sino-sino. Diyos ko, Lord. Kaugnay pa rin sa usapin ng China, meron po mga kandidato na nagsasabi sige. na pag nasakop na tayo ng China, wag raw siyang sisihin dahil hindi siya naiboto o nailuklok sa mataas na kapulungan. Anong masasabi mo Mabuti na doon, hindi ma'am, siya sa naluklok. naratibong yon? Kaya nga siya siguro hindi naluklok dahil sa kanyang naratibo. Dahil ang mga tao sa Pilipinas hindi naman bobo. At ang mga tao sa Pilipinas ay may utak at nag-iisip na kung tutuusin, in the very first place, kung gusto tayong sakupin ng China, di sana matagal na. Superpower na sila Hanggang ngayon, di pa naman tayo sinasakop. Do you really think China will get a stone? Kumbaga, do you really think ang China kukuha ng bato na ipupukpok niya sa ulo niya? Kasi ang Pilipinas, to be frank with you, with our problem and peace and order, with our problem and economics and economy ng Pilipinas, inflation mataas, mataas ang mga bilihin, mataas lahat, tapos meron ka pang peace and order situation, drug problem left and right, corruption left and right, ng current na attributed to the current administration. Do you really think China, may sarili sila mga problema domestically, kukuha ng bato, ipupukpok at sasakupin tayo at maging under tayo sa kanila? I don't think the Chinese are stupid. They will not do that. Bakit? Kasi hindi sila naghaharap ng problema. Walang bansa na naghaharap ng problema. So I don't think, in that very pragmatic way of answering that question, I don't think so. So kaya siguro siya natalo, yung nagsasabi niya na hindi nanalo sa senatorial race is precisely because people can really see through na he was just using the China card para niya ma-ignite yung sense of nationalism kuno ng mga Pilipino, kaya iboto siya. Ang problema niya, hindi na ganon ang perspective ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy nag-i-evolve, nag-i-improve at nakikita nila ang katotohanan kung anong nangyayari talaga, lalo na when you talk about this issue. So kaya siguro, imbis na iboto siya, hindi siya ibinoto. At saka, kasi yun yung sinabi ko, di ba? I was interviewed in your program. Ang sabi ko nga, ang advice ko is mas maganda sana i-discuss niya ang platforms niya that has something to do na paano i-address ang mga, how do you call that, ang mga pressing challenges ng bansa, lalo na when you talk about economics, like for example, inflation, foreign direct investment, na lalo pang dumami sa Pilipinas, paano mo i-curtail ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at ang bigas ng 20 pesos na hindi maibigay-bigay ni BBM, at saka yung massive corruption. How would you do that? How would you address this legislatively speaking? Kasi ang tinatakbuhan niya senador. Bakit ka mag-focus sa China? Hindi naman siya ang presidente. The one who's in charge of foreign policy and the sole author of foreign policy is the president. So it's the problem of the president how he can possibly deal with China. It's not
not his problem. Unless he is the chairman of the Foreign Affairs Committee ng Senado. Kaso si Amy Marcos yun. So ayun nga yun Sa kaya nga sabi ko sa kanya before the election, mag-focus kayo dun sa mga issue na malapit sa bituka ng mga Pilipino, baka manalo kayo. Kaysa mag-focus ka sa mga black propaganda na ang mga Pilipino ay pagod na dyan. Kasi ang kailangan natin talaga is concrete policies that will address the challenges domestically ng Pilipinas, lalo na may kinalaman sa ekonomiya kasi malapit yan sa bituka. At ang kailangan ng Pilipino ay maginhawang buhay at hindi naghihirap na buhay. At peace and order, ito yung mga relevant issues na dapat during the campaign, ito yung pinag-uusapan at binibigyan ng tuon, which for him, hindi niya ginawa masyado at lalo doon siya sa China card ang gamit niya. So ngayon, hindi siya nanalo. So wag siyang mag-alala, hindi tayo sasakupin ng China. Kahit hindi natin siya sisisihin kasi hindi naman mangyayari yung mga pinagsasabi niya. Opo. So yun. Prof, Naano ako medyo na ano ako parang hello, ano ba to? Parang ganito na ba kakitid ang utak? Oh my God.